ah, maraming sa ayun, yes. Again, maraming salamat po for inviting me. Mag-share lang po ako sa inyo ng journey ko dahil gusto ko po, no, at gusto ng mga top mentors ninyo na sunod-sunod na 'to, 'di ba? After mag-diamond ni Mentor Naomi, may mga narinig ako kanina, nag-sapphire, mga nag-rank ups, no? And kung ikaw hindi pa, no, ikaw na yung susunod for sure. No, and gusto ko pong malaman ninyo at mapapakinggan ninyo no na hindi yung mga top mentors na nakikita ninyo ngayon, yung mga iniidolo ninyo ng mga top mentors ng company natin, ng IM Worldwide, they started with nothing. No, as in talagang wala. Wala kaming ka-idea kung ano ba ang Sapphire, kung ano ba ang Ruby, ano ba paano ba mag-rank up. Wala talaga po kami idea. No? And since this is my first time sa team ninyo, papakilala lang po ako ng very quick. No, if I can just share my screen, Ments, okay lang po ba? Dalawa po yung accounts ko. So, ano na lang po, pa-co-host po sana ng isa. Ayan. Para makapag-share tayo. Para naman makita ninyo yung mga visuals ko. No? Makita ninyo yung buhay ni Mentor JC bago ako pumasok sa networking. Meron po ba ditong negative sa network marketing? I believe halos lahat naman yata bago mag-network marketing, negative talaga tayo sa networking, di ba? Ayan, kasi ako po ay talagang negative ako sa network marketing. Isa ako sa mga ah, taong ah, tumatawa, no? Tumatawa or hindi naman kumukutya, pero parang gano'n na din sa network marketing. By the way, clear po ba ako? Yung aking sounds? Putol-putol po ba Clear or po. what? Clear po. Okay. Thank you so much, Mentor Naomi. Okay. Ayan. So, going back, sobrang negative po ako. Alam niyo po ba, dati po ako nagtrabaho sa BPO, sa call center. Supervisor po ako doon. So, yung mga kasamahan ko po, mga managers, supervisors, may mga posisyon sa call center. And napag-uusapan namin ang network marketing. At pinagtatawanan namin. No, just to be honest, no, ganyan po ang image ng network marketing sa akin before. No, nakakatawa. No, pero kinain ko lahat ng sinabi ko nung napakilala sa akin sa IM Worldwide. No, bakit? Meron po ba ditong nagplano na mag-network marketing? Di ba wala? Meron po ba yung pagkatapos kong mag-aral? Gusto ko maging networker. Di ba wala naman po? No, kasi ako rin po talaga aksidente yung pagkakapasok ko sa network marketing, no? And I believe sa 73 na nandito, no, tayong lahat, kaya tayo pumasok sa network marketing or sa IM Worldwide, dalawa lang 'yan, no? Either may health condition ka or either may sakit ka sa katawan or may sakit ka sa bulsa. Do you agree? No? Sino po doon yung may sakit sa pangalawa? Yung sa bulsa. Ayan, ako po 'yun, no? Kaya po ako napunta dito sa network marketing. Wala naman akong wala naman akong sakit sa katawan, no, pero malala yung sakit sa bulsa. Sobrang lala nung sakit sa bulsa ko nung time na 'yon. So ang point ko po, pumasok ako sa network marketing, aksidente lang talaga dahil kailangan ko ng pera. Meron po ba kayong gano'n na na sitwasyon na parang, naku, kailangan kong gawin 'to kahit ayokong gawin, pero kailangan ko kasi para lang kumita, yung gano'n, 'di ba? Yung mga ganyan. So gano'n po yung naging pakiramdam ko nung time na yun na, "Oh my God, network marketing, networking, kailangan kong pasukin." Kasi wala akong ibang alam gawin. Alam niyo po ba, pagka-graduate ko ng college sa PUP, Polytechnic University of the Philippines, nagtrabaho na ako agad, ah, araw lang ang pagitan. Parang graduate ako ng May 9, tapos May 27 may trabaho na ako agad. Gano'n lang po yung pagitan.
no? So hindi nag-call center na ako agad, hindi ko na na-practice yung aking tinapos. So wala akong ibang alam na gawin. Pagka-graduate ko, wala na akong ibang trabaho kundi sa call center agad. Wala akong idea sa pagbi-business, sa pagbebenta, sa kung ano-ano na extra pagkakakitaan, wala po, 'di ba? Call center agad din. So, anong alam kong ibang way to earn, lalo pa nung kinailangan ko ng pera? Wala. So, kung ano na lang yung nandiyan, na-offer sa akin network marketing. Tay-tay diyan, 'di ba? So, ito po yung background ko, ito po yung buhay ko before nung nagko-call center pa ako. Supervisor po tayo dun, 9 years tayong nagtrabaho sa call center. Meron po ba dito, I believe meron dito mga nasa ibang bansa 'no, kaway-kaway po, shoutout po sa inyo. Ayan, sobrang ano po, saludo ako sa ating mga kababayan na patuloy na ginagawa si IM Worldwide kahit ano, nasa ibang bansa. Ayan. And siyempre yung mga nasa Manila din siyempre or Philippines, 'no. Ayan, ako po ay never naman akong nag-ibang bansa para magtrabaho. Nag-call center lang po ako for 9 years. Nakikita niyo po yung screen ko 'no? Clear naman yung I mean, okey naman yung screen ko. Kasi parang nag-ha-hang dito sa kabilang ano ko, ayan. Okey. So yan po yung nasa baba, yan po yung grupo na hinandle ko. Tapos to cut the long story short, nagkaroon ng problem yung family namin 'no, naikwento ko 'to nung last. Naging broken family po kami and ako po yung, ah, naging breadwinner. Kasi yung kuya ko tsaka yung ate ko siyempre may sarili silang mga responsibilities. So ako na lang tsaka yung mother ko. 'No, and dun ko po naramdaman na yung kinikita ko sa pagko-call center bilang supervisor ay kulang na kulang na. 'No, meron pa po ba ditong working, type 1 if part-time mo ginagawa si IM Worldwide? Okey lang po 'yan, 'wag po kayong mahiya. Kasi nag-start po ako part-time ko siya ginagawa or ginawa, 'no, until sa yun nga, na dumating yung point na naramdaman ko na parang ano, kulang na kulang ang sweldo ko sa pagko-call center. So naghanap po ako ng ibang pagkakakitaan, wala akong alam na ibang gawin, hindi ako marunong mag-business, wala akong alam na I mean, wala akong skills sa pagbebenta or kung ano mang puwede ko pang pagkakitaan. 'Di ba merong gano'n, eh, 'no? Meron ba dito raketera? Yung parang may trabaho ka na tapos ang dami mo pang extra source of income, yung gano'n. Kasi may skill sa pagbebenta, may skill sa ganito, may skill sa ganyan. Ako wala. 'No, so sabi ko kay Lord, ano bang gagawin ko para kumita ng extra, 'no? So ang nangyari po na wala akong choice, kailangan kong gamitin yung katawan ko. O bakit may natawa? Hindi, joke lang po. Literal po 'no, literal na ginamit natin yung katawan natin kasi binigyan tayong konting talent ni Lord sa pagsasayaw. So nag-audition po ako sa isang dance group and eto po yung dance group na 'yan, 'no, natanggap naman po tayo. Oh, and na-bless tayo ng manager na merong connection sa showbiz industry. Ang lakas maka-artista 'no, pero hindi po ako artista 'no. Nadadaanan lang tayo ng camera kasi nagba-backup tayo sa mga artista. So kung iyan yung ilan sa mga naging, yung mga binackupan namin. And most of that time, sa Itbulaga po kami sumasayaw. Kung familiar kayo sa One for All for One ng Itbulaga, kami po 'yun. Bago po tumikat ang Aldab, yung Alden Richard tsaka Maine Mendoza, kami po yung sumasayaw sa kalsada, 'di ba? Ayan. So na-enjoy ko po 'yan 'no, na-enjoy ko po yung pagsasayaw sa umaga, sa tanghali pala, kasi Itbulaga, eh, 'di ba? Tapos pagko-call center sa gabi. Grabe 'no, para ako nag-OFW kasi 'di ba meron po ba dito dalawang trabaho yung mga nasa ibang bansa? 'Di ba may mga kakilala kayong gano'n, hindi lang isa yung trabaho? So ako po, hindi ako nag-ibang bansa, pero dalawa yung naging trabaho ko. 'No, sa umaga nagsasayaw po ako, sa gabi nagko-call center po ako. 'No, na-experience ko pong matulog sa office 'no, ng
consecutive days, tuloy-tuloy. Hindi ako umuuwi. Nasa Manila lang naman na taga-Pasig ako. Di ba? Parang, bakit di ako umuuwi? Para akong OFW, di ba? O di ba meron pa daw 3 jobs. No? So ito po yung naging experience ko. Tapos, kahit dalawa na po yung trabaho ko, kulang na kulang pa din. Kasi po sa pagsasayaw, hindi talaga sapat yung kinikita. Kasi hindi naman araw-araw may racket eh. Tapos madami pa kayo dancers, 'di ba? So parang hindi lagi ikaw yung isasalang ng manager. So ang nangyari po, naghanap ako ng iba pang pagkakakitaan, no? Kahit po pag ito po yung mga artista na ilan sa mga artista na meet natin. No? So aside sa pagda-dancer, ayan, kahit po yung pagko-commercial, pinasok na din natin, no? Ayan, ilan dito ko po napatunayan na ang hirap din talaga pumasok sa ganyan sa industriya na 'yan. No, sobrang kung sa office mo ang dami mong kakompetensya, mas lalo pala diyan. Mas lalo, sobrang alam niyo po sa commercial siguro siyempre nag-audition ka din diyan eh. Sa dami ng pinag-auditionan ko, siguro mga nasa 50 na mahigit. Parang 3 lang yata yung natanggap ako, 'di ba? 3 lang yata yung natanggap ako. And isa doon is ito, yung major na role sa commercial. One time, big time din po yan. No, kapag natanggap ka, isang beses ka bibigyan ng talent fee, tapos na. Wala na. So, hindi rin talaga siya stable. 'Di ba? Kailangan mo na naman mag-audition, kailangan mo na naman mag-VTR. No, so nakakapagod din. Nakakapagod din. Tsaka hindi naman sigurado na ikaw yung matatanggap. So, hindi rin talaga siya ah, sigurado. No, walang kasiguruhan din talaga yung kinikita. No, so dahil walang kasiguruhan yung kinikita, pati po arte ko. Pati po pag-arte, kaya naging maarte si Mentor JC. Hindi, joke lang. Ayan. Pati po pag-arte, pinasok na natin, no? No, so, ayan, sa GMA po yan. Mga skit-skit lang naman. Mga short films, ganyan. So, yan yung mga pinasok natin. Grabe, no? Na-experience ko pong ma-make up pa ng maging matanda. O ganyan po itsura ni Mentor JC kapag matanda na, oh. Nakita niyo yan? Para lang sa magkanong talent fee. Kasi skit-skit lang yan eh. 'Di ba? Magpapa-makeup ng mga ganyan. So sobrang nakaka-enjoy. Nakaka-enjoy po 'yan to be honest. Kaya lang nakakapagod. Kasi imaginein mo no, sa gabi nagko-call center pa ako. Tapos ayan yung mga pinagagawa ko kung saan-saan. May times diyan nagsasabay-sabay after ko mag-work, syempre ang tapos ng work ko 'di ba umaga, tatakbo ako sa VTR, tapos may shoot ng ganitong skit o yung mga ganun, short films, yung mga ganyan. No, even pag pa-pageant, meron ba dito sumasali sa mga pageants? No? Pati pag pa-pageant, pinatos na natin yan. No? Para lang kumita ng extra. Wala akong alam na ibang gawin eh. Hindi naman ako marunong mag-business eh. Wala naman akong alam na, or wala naman akong skills sa pagbebenta. No? So pati po yan. And syempre, gaya ng pagko-commercial, no? At pag-arte sa TV, hindi rin talaga siya stable. Kasi paano pag natalo ka sa pageant? Hindi naman laging panalo ka, 'di ba? Gagastos ka pa sa mga costumes and all. No, so, hindi rin talaga siya sapat. Nakakapagod lang talaga siya. Imagine mo, nagpa-pageant ako, nagko-commercial ako, na umaarte ako. Tapos, ano pa, nagko-call center ako, sumasayaw ako. Ang dami kong work, no? Masipag po ba? Nakakapagod po. Gusto ng utak ko, pero yung katawan ko, ayaw na nung katawan ko. Kasi dumating po sa point na nagkakasakit na ako. Yung lagi na ako may sipon. Siyempre, wala pang COVID nun, di ba? Lagi ako may sipon. So, parang lagi ako may trangkaso. Yung mga ganyan. Nakakapagod. Sobrang napagod po yung katawan ko. Tapos supervisor ako sa call center. So sabi ko, bakit ganun? May posisyon naman ako sa call center. But parang may mali sa ginagawa ko. Ang dami kong ginagawa. Pero hindi ako maging successful. Ang dami pa ring utang, ang dami pa ring dapat bayaran.
Yung mga gano'n, hindi ko naman wala akong ipon, yung mga ganyan na tanong, sabi ko may mali sa ginagawa ko. So ang nangyari po, to cut the long story short, nakita ko si I Am Worldwide. Yun pa, 'di ba 5 na yung ginagawa ko, na-meet ko pa si I Am Worldwide. 'Di ba dinagdag ko pa si I Am Worldwide nung nagsisimula ako. So talagang hating-hati po yung katawan ko, yung oras ko, lahat, 'no? Kasi kailangan kong umattend ng training para sa business na 'to, 'no? Kasi wala akong idea, eh, paano ba ginagawa yung networking, 'di ba? Pero fast forward, mas na mas na-appreciate ko po yung business natin, 'no? Na-experience ko po lahat ng 'yun, lahat ng ginagawa kong 'yun, 'no? Lahat ng kinikita ko sa mga racket na 'yan, pati sa trabaho na 'yan, kinita ko kay IM Worldwide in a short period of time. No, imagine ninyo, parang sabi ko, eto na 'yun. So dun po ako nakapag-decide, nung mas malaki na yung kinikita ko sa pag-ne-network, iniwan ko po lahat ng mga nabanggit ko kanina, pagsasayaw, 'no, sumasayaw na lang ako dito sa I Am Worldwide kapag alam mo 'yun, out of ano na lang, love na lang kapag may mga event-event na lang, 'di ba? Hindi na rin tayo nagko-commercial, hindi na rin tayo umaarte, hindi na tayo nagtatrabaho. Hindi na tayo maarte pero maarte tayo, hindi, joke lang. Ayan. So, naging full-time po tayo, in short, kay I Am Worldwide, and dito ko po na-experience yung mga bagay na hindi ko na-experience before. And gusto ko po ipakita sa inyo na ito rin yung mga bagay na puwedeng magkaroon kayo, 'no? Sino po dito mahilig mag-travel? Type 2. Sige nga po. Ang sarap mag-travel, lalo na kung libre. Sobrang sarap. 'Di ba Mentor Naomi? Grabe si Mentor Naomi, nakasama ko sa Japan 'yan. Promise, as in talagang alagang ramdam mo yung pagmamahal ng BODs natin sa ating mga distributors. Promise po, 'no? Before, nung simula ako pinanganak hanggang mag-resign sa trabaho, never ako nakalabas ng bansa for a vacation. Hindi ko na siya inisip kasi kulang sa pera, eh. 'Di ba gastos lang 'yan, gano'n yung mindset ko. Kasi siyempre ang dami ko na ngang kailangang bayaran na utang, eh. Hindi lang utang ko, 'di ba, pati yung sa mga magulang ko. Tapos magliliwaliw pa ako sa ibang bansa. So kinalimutan ko na yung pumunta-punta ng ibang bansa para magbakasyon. Pero kay IM Worldwide po, ito po ilan sa mga na-hit natin kay IM Worldwide. Nagsimula tayo sa Hong Kong, tapos nagsunod-sunod na siya. Dati hindi naman ako nakaka-hit ng mga incentives, eh. Nung Holy Land, naku, inggit na inggit ako. Gusto ko kasi mapuntahan yung tomb ni Jesus Christ, or yung, alam mo yun, yung story, 'di ba? Pag nakita mo in person, dito siya naglakad, dito siya pinako, yung gano'n, inggit na inggit ako nun kasi hindi ako nakaka-hit ng incentives, 'no? Tapos nagsimula siya sa Hong Kong hanggang sa nagsunod-sunod na po siya, 'no? And hindi ko po ma-imagine, 'no, na totoo pala talaga yung all expenses paid. Yung sa Amanpulo, familiar po ba kayo dun? Iba po yung Amanpulo. So, dito lang siya sa Pilipinas, pero may ganito palang lugar sa Pilipinas. Yung pagdating ko doon sa Amanpulo, pagdating namin sa Amanpulo, may ganitong lugar pala sa Pilipinas. Paradise, yung Amanpulo. Pati presyo, pang paradise din talaga. Sobrang mahal talaga niya, 'no? Tapos Japan, Indonesia, 'di ba? And ang maganda po diyan, 'no, bukod sa pag-travel-travel ninyo, 'no, yung passive income na promise ni IM Worldwide, kasama 'yan. Kasi imagine kapag na-hit mo yung mga ganyang incentives, kumita ka na. Kumita ka na, na-hit mo pa yung incentives, 'no? Ta's habang nagbabakasyon ka, kumikita ka pa rin, tuloy-tuloy. Iba po, promise. Alam niyo po ba, ayan, habang nagsi-swimming tayo sa malinaw na tubig ng Amanpulo, 'di ba sa IM Worldwide weekly ang kitaan. No pag-ahon ko, pagpasok namin ng room ng kasita, chineck ko yung online account ko. May 105,000 na nag-aabang sa akin pag-uwi ng Manila. 'Di ba? Puwede na po ba 'yan? Wala po akong trabaho. Nagbakasyon ako sa Amanpulo. Kumain ako ng turon, 4 na piraso.
750 pesos. 'Di ba? Wala pa yung VAT do'n, 'di ba? Pero pagbalik ng Manila, may 105,000 na nag-aabang sa'yo, 'di ba? Eto nung ni Japan, siyempre punta kami diyan nila Mentor Naomi sa ano, sa sa ano, Gotemba kung saan ka magsho-shopping, 'di ba? So si Mentor Marlon ang kasama ko diyan. Pasok kami sa Gucci, bumili kami after namin mag Dolce and Gabbana. Tapos paglabas sabi ni Mentor Marlon, picturean kita, picturean kita. O pinicturean ako ni Mentor Marlon. Tapos pag sakay namin ng bus, kasi nagmamadali na kaming lahat dahil masungit yung driver namin, 'di ba? Nangiiwan yung driver namin, no? Pag upo sa bus, nag-check ako ng online account, ay, may 114 one-week income nag-iintay sa akin. Sabi ko, ay, bawi na yung mga pinang-shopping. Di ba? Bawi na agad. Di ba? So, nagigets niyo po yung pwede nating ma-experience kay IM Worldwide. Hindi lang ako ha, tayo. Lahat tayo pwede yung ma-experience. No? Imagine 2 weeks, ganyan ang pwede mo kitain, nasa 220. Alam niyo po ba ang sweldo ko sa call center? 25,500 isang buwan. Oh, 25,500. I-compute nga natin. 25,500 times 2 months. 2 months, no? 2 weeks lang pala to. O, yun, doon na lang. 25,500. O, 1 month. O, ito, 220. Tama ba? Mga nasa 220 in 2 weeks. O, di ba? 25,500 versus 220,000. 2 weeks pa lang yun. 'Di ba? Tapos just recently, 'di ba? Punta kami ng Europe. All expenses paid, 18 days. Ito dati pangarap lang talaga to, lalo na nung bata ako. Lalo na yung mga lugar na yan. Ay, nako. 'Di ba familiar naman kayo sa Eiffel Tower, 'di ba? Dati po, keychain lang yan. Lagi lang keychain. Lagi lang keychain nakikita. Sa keychain ko lang siya nakikita. 'Di ba? Pero pagpunta sa Europe, oh my God, sabi ko, mas malaki na siya sa akin ngayon. Dati kasi ako mas malaki sa kanya. 'Di ba? Yung mga lugar na yan na parang, dati picture lang to eh. 'Di ba? And at the same time, since 18 days yon, so wala kami ibang ginawa kundi kumain, maglakad, mag-travel, ganon. 'Di ba? Si 18 days, so 3 weeks yon, no? 18 days. Oh, ito yung 3 weeks income natin habang nasa Europe tayo. 154,000 in 3 weeks. Grabe, no? Sabi ko, never ko na-experience sa pag-work. No, yung ganito, yung gusto mo yung ginagawa mo, nag enjoy ka, pero yung income, hindi hindi normal. No, imagine mo kasi 154,000 sa trabaho. Sabihin na natin, sweldo na ng, in 3 weeks yan ha. Eh, balita ko, pag seaman ka, parang pagbago ka yata. Hindi ko sure, pero around that, 'di ba? Sa call center kasi kapag manager ka, nasa 50K. 40 to 50K kapag manager sa isang buwan. Eh, ito 3 weeks. Di ba? Tapos nag-enjoy ka pa mag-travel-travel. So yan po yung promise ni IM Worldwide, passive income and travel incentives. No, all expenses paid. Tapos ngayon, ano naman, Singapore. Di ba? Oh, yan po yung mga lugar na pwede naman pag-ipunan. No, pwede naman pag-ipunan, pero iba pa rin talaga kapag kapag libre. No, at the same time, makakasama mo yung mga founders, yung BODs. No, sino po yung tapos ngayon 'di ba ongoing si Mentor May, yung Korea incentive. Nako, i-hit po natin 'yun. Iba 'yun. Team Blast lang 'yun. Grabe 'yan. Kahit tayo lang yung magkakasama doon. Masaya 'yun. Kasi na-experience ni Mentor Naomi kapag Team Blast, ay, maingay talaga tayo.
Maingay talaga tayo, masaya talaga tayo, promise, 'di ba? Lalo pa yung mentor natin, si Mentor May, ay naku, ano rin 'yan, si Mentor May, always on the go din 'yan, 'di ba? Kalog na hindi siya KJ, naku, promise. Kaya masaya 'yun, i-hit niyo po, 'no? So 'yan po yung mga pina-experience sa'kin ni I Am Worldwide, 'no? Sa ngayon po, total of 8.5 na tayo, tapos part na rin tayo ng Millionaire Circle. 1.6 na po tayo sa ano, sa Unilevel. Ito po yung maganda sa I Am Worldwide, 'no? May option ka. Gusto mo mag-network? Oh, mag-network ka. Mag-build ka ng grupo, 'no? Kapag nag-build ka ng grupo, bukod sa network marketing systems, puwede ka pang kumita sa products sa Unilevel, 'di ba? Tapos plus all the ano pa, the travel incentives. Grabe 'no, 'di ba? Tapos yung experience ko dati, 'di ba, nagso-showbiz ako, showbiz, commercial, arte-arte, 'di ba, mga ganyan-ganyan. Naku, dito hindi mo kailangan maging artista, puwede kang magkaroon ng billboard kasi diamond ka, 'di ba? Oh, grabe. Excited na ba kayo makita si Mentor Naomi sa EDSA? Oh, grabe, 'di ba? Oo. Tapos siya lang mag-isa. 'Di ba? Nu Nuit Diamond daw kasi, oh, 'di ba? Siyempre, iba 'yun, 'no? Pero ito yung mga pinapa-experience ni IM Worldwide sa distributors niya. No, imagine niyo po, sino ba naman si Mentor JC, nanggaling ako sa walang-wala. Ang hirap nga ng buhay ko, eh. Muntik na nga ako hindi maka-graduate dahil sa pera, eh. Tapos ngayon pa-travel-travel, 'di ba? Tapos ngayon nasa billboard sa EDSA, tapos ngayon ganito yung income, ngayon ganito yung may sasakyan. Alam mo yung parang who would have thought, 'no? Anong point ko? Kung nangyari sa kagaya ko, puwede rin mangyari sa'yo, 'di ba? Wala naman po tayong pinagkaiba, eh. Meron. Siguro nauna lang ako na aralin yung business, nauna lang ako mag-join sa IM Worldwide, nauna ko lang trabahuhin yung business natin, 'no, and kung ngayon tumatrabaho ka, sure ako, wala kang ibang pupuntahan kundi yung na-e-experience ng mga top mentors, 'no? Ayan. So aside from that, cars. Alam niyo ba, never ako nagkaroon ng sasakyan simula pinanganak hanggang mag-resign sa pagtatrabaho. Even yung family namin, yung tatay ko driver, pero hindi sa kanya yung sasakyan. 'Di ba? Yung kuya ko, nagtrabaho siya dati sa Philip Morris, 'no, sales agent siya. So merong pinahiram sa kanya na sasakyan, yung kumpanya. Nung nag-resign siya, kinuha din. So hindi sa kanya. Wala kaming sariling sasakyan. Ilang taon na ako, 'di ba? Nung nag-resign ako sa call center, 30 years old na ako nung nag-resign ako sa call center. Tapos dinagdagan ni IM Worldwide ng 5 years. Ay hindi pala, dinagdagan ni Lord ng 5 years yung buhay ko. Kasi ah, nag-35 ako, eh, 'no? Pero sa 5 years na yun, na I am worldwide lang yung ginagawa ko, binigyan ako ng 5 cars. Imagine ninyo, sa simula pinanganak hanggang 30 years old ako, never ako nagkaroon ng sasakyan. Pero sa I am worldwide, 5 years lang, 5 cars na, 'di ba? Siguro kung simula pinanganak ako, simula 1 year old ako, nag-I am worldwide na ako, kung may I am worldwide na yun, tapos 30 years old ako, siguro 30 cars yung nakuha ko, yung ganun. No, kasi imagine niyo, di ba? 5 years kay I am worldwide, that's 5 cars. So parang every year may sasakyan ako. Yun yung pwedeng mangyari sa inyo kasi every year or yearly, may incentive si I am worldwide sa sasakyan. Promise. Iba po yung pwedeng mangyari. Kung ikaw ayaw mo naman magkaroon ng sasakyan or hindi ka mahilig sa sasakyan, wala namang problema, eh. Incentive naman yan, eh. Kapag kinuha mo yung sasakyan, ibenta mo. Eh di may pera ka pa.
Kasi ako po, syempre ano man gagawin ko sa 5 sasakyan, 'di ba? Hindi naman ako mag-ooperate ng taxi, 'di ba? Hindi naman ako mag-ooperate ng Grab. Hindi naman ako mag-ooperate ng mga services, no? So ang ginawa ko, yung 3 kulay pula sa taas, binenta ko. Oh, ang iniwan ko lang yung 2 kulay blue sa baba. Isa malaki pang pamilya, isa pang business, 'di ba? Ordinaryo po ba yung ano, yung Camaro, 'di ba? Sports car. Hindi ko kilala yan. Ako kasi hindi naman ako mahilig sa sasakyan eh. Pero dahil binigay ni I Am Worldwide ng libre, sino ba naman ako para para tumanggi, 'di ba? Yan. So yan po yung ilan sa mga pwede nating ma-experience, and yung of course, yung matagal ko ng pangarap para sa nanay ko na yung bahay at lupa na may magandang environment. Yan. So yan po siya. So, ito po yung magiging itsura niya, no? And hindi ko po yan ma-achieve kung wala yung business natin. Promise. Hindi ko po talaga ito makukuha kung nagtatrabaho lang ako sa pagko-call center. Siguro ma-avail ko yung mga ganyang bahay. Pero like ilang taon na ako sa pagko-call center. 'Di ba? Imagine niyo 25,500 ang sweldo ko sa pagko-call center kada buwan. Tapos kung bibili ako ng bahay para sa nanay ko, ano na lang matitira sa sweldo ko? Baka nga wala pa eh. Wala talaga, at ilang taon pa ako magtatrabaho para lang ma-avail yan. 'Di ba? Meron po ba dito yung sobrang tagal na nagtatrabaho tapos parang wala pa rin akong ipon? Ang tagal ko na nagtatrabaho. Meron ba ditong nakaka-relate? Kasi ako relate na, parang yan yung naramdaman ko 9 years sa work. Parang grabe. 9 years, tagal na ako. Tapos wala pa rin akong ipon. May utang pa din ako. Parang, wait lang. Ayan, sila Mentor Delilah, si Mentor Offie, Mentor Elsa. Nakaka-relate daw sila. Totoo eh. Lalo na may mga nakakausap din ako mga kababayan natin sa ibang bansa. Parang, ilan taong ka na po dyan nag-work? 30 years na. Wow, 30 years. Halos kaedad ko na din. Di ba? Ba't di ka pa po umuwi? Wala pa akong ipon eh. Hindi pa natatapos yung pag-aaral ng anak ko eh. Hindi pa tapos yung bahay na pinapagawa namin. Kailan pa? Alam mo yun, parang kailan pa matatapos? Sabi niya, buti nga may I Am Worldwide eh. Nagkaroon ako ng pag-asa na mapabilis yung pag-uwi ko. Nagigets niyo po? No, kung wala si I Am Worldwide, naku, hindi rin ako maka-avail ng ganitong property. So blessed ka ba na nasa I Am Worldwide ka? O type nga I am, if you are blessed na naka I Am Worldwide. Yeah. Okay. And of course, syempre yung income natin, no? Alam nyo pa, ito, 6 months. 6 months na kinita ko, may hawak talaga akong calculator. Kaya nga po tayo nag-business sa I Am Worldwide. Ayan. So 6 months last year, kumita po tayo, kasama na yung Unilevel, ayan, na 139, 6 months, ng total of 1.2 million. Ayan, in 6 months. Pwede na po ba yun? 1.2 million in 6 months. Wala pong ibang trabaho. I Am Worldwide lang. Itaan lang to, walang incentives na pag-uusapan. 1.2 million in 6 months. Grabe. Yung 25,500 ko, ayan, sa isang buwan, times 6 months natin. Ito yung kinita ko sa pagko-call center in 6 months. Di ba? Pagpuyat, pagod, lahat. Pero dito kay I Am Worldwide, 6 months, 1.2 million. Hawak kay oras ko. Nakakapag-travel ako. Nakakapunta ako sa kung saan-saan para mag-market, para mag-network.
'di ba? So na-enjoy ko yung ginagawa ko kasi siyempre nito lang nakaraan nagpunta kami ng Iloilo. In-invite kami ng ano, in-invite kami ng isang grupo do'n. "Mens, invite ko po kayo, may event po kami dito sa Iloilo. Kami na po bahala sa flight, sa airfare ninyo, sa hotel ninyo, sa ganito ninyo. Aayaw ka ba kapag ikaw yung in-invite?" Yun parang, talaga ba?" Parang talaga ikaw talaga gagastos lahat? Yes, mens, siyempre ano kayo, mga mentors kayo ganito, ganyan, ganyan. Alam mo yung pagpunta namin dun, alam mo yung parang ang gagawin lang naman namin is magse-share lang din naman kami ng journey namin sa business. Magbibigay kami ng tips, magme-mentoring kami, gaya ng ginagawa namin sa Manila, 'di ba? Pero napuntahan namin yung ganitong lugar kasi first time ko sa Iloilo, eh. Alam mo yun, business with pleasure, 'di ba? Business with pleasure siya. No, ta's ito po, 'di ba nakikita ninyo, Unilevel 139,000 in 6 months, 'di ba? In 6 months. Yung Unilevel pa lang yan, 139,948. Grabe. Ito po just recently lang. Unilevel pa lang. Ang daming ways ni earning, 'di ba? Ang daming ano sabi ko? Ang daming ways ni earning. Ang daming ways of earning. Ang daming ways of earning ni I Am Worldwide. Tama po. Etong papakita ko sa inyo, Unilevel pa lang. Grabe, oh. June, July, tapos may ULC pa, tapos may RSM pa. Ito products pa lang po yung pinag-uusapan natin. Products pa lang. 2 months pa lang. Okay, 2 months lang. 191,000. Unilevel pa lang po to. Wala pa dito yung pairing, yung DR, check match. Wala pa po dyan yung mga yan. Unilevel alone. Products lang. Di ba? Iba po yung pwedeng mangyari or iba po yung uh, pwede ninyong makuha dito sa I Am Worldwide. Nakakabago po talaga ng buhay si I Am Worldwide. Naniniwala po ba kayo doon na si I Am Worldwide nakakabago talaga ng buhay? Oo. Kagabi, kasama namin si Pres. 'Di ba birthday po ni Mentor Michelle Fariñas. So, kasama namin sila Pres. ah Sabi niya sa amin doon, kailangan mo kasi talaga maniwala sa I Am Worldwide. Kasi nagsisimula pa lang tayo. Ang dami nang nangyayari. Kung hindi ka sasabay, kung hindi ka maniniwala, wala, mapag-iiwanan ka. 'Di ba? So, kailangan mo maniwala. Kasi kapag nasimulan mo daw ng paniniwala, no, yung mataas na paniniwala, lalabas sa actions mo, lalabas sa galawan mo, 'di ba? So, ang point nila, kung ano yung resulta mo ngayon, ganun daw kalaki or kaliit yung paniniwala mo sa business natin, 'di ba? Tapos na-meet ko din yung isa pang bagong diamond sa I Am Worldwide, kasabayan ni Mentor na yun. 'Di ba? Nandoon. 'Di ba dati rin siya sa call center, nag-work. Tapos ngayon, isa na rin sa mga diamond, 'di ba? Ayan. So ito yung ilan sa mga pwede ninyong pong makuha. And ang pinaka-fulfilling po doon is hindi lang ako yung kumikita. Kaya nga kanina, 'di ba, lagi kong binabanggit, Team Conquerors, Team Conquerors. Kayo yun, kayo yung diamond. Kasi sure ako, hindi magagawa ni Mentor Naomi kung siya lang mag-isa na maging diamond. So every sharing ko din na when it comes sa pagiging diamond, lagi ko sinasabi na hindi ko kaya na ako lang. So, I have these people, itong mga ilan sa mga taong sumabay, lumaban kasama ko dito sa business natin. Ayan po. O iba dyan siguro familiar kayo. Kilala niyo naman si Mentor Julius, di ba?
Julius Bagawisan, isa sa mga yep natin. Ayan, kapitbahay ko yan, hindi ko in-expect na magiging, ano yan, top yep performer sa buong kumpanya. Tambay yan sa bahay, sa ano namin, sa lugar namin. Alam mo yung typical na tambay na nakahubad, pantaas, tapos yung t-shirt sabit sa balikat, tapos may hawak na cellphone. Tapos yung cellphone niya nakaganito. Ay, yung nag-games lang sa kanto, sa kalye. Ganon. Barkada yan ng pamangkin ko. Hindi ko in-expect, di ba? Undergraduate, tambay, pero naging successful. Ito, nakikita niyo po yung mouse, yung browser ng mouse. Ayan. Ayan. Yan po, DR ko po yan. Pero hindi ko po talaga yan kakilala. Okay, ngayon ginagawa yung business. Alam niyo po ba, ang part-time niya ginagawa yung business. Alam niyo po ba kung anong trabaho niya? Isa lang naman po siyang major sa Air Force. Grabe, di ba? Sabi ko, Kap, kasi nakilala ko siya, captain pa lang siya. So, Kap ang tawag namin sa kanya. Sabi ko, Kap, bakit mo ginagawa yung business? Ba't mo pa rin ginagawa si IM? Okay ka naman sa work mo. Tuloy-tuloy nga yung pag-rango mo eh, pag-rank up mo eh, or pag-promote mo eh. Sabi niya, naku, hindi ko rin, ah, hindi ko rin naman maipapasa yung position ko sa mga anak ko kapag nag-retire ako. 'Di ba? So sabi niya, hindi rin naman ako forever nasa serbisyo. So ano mangyayari sa akin kapag nag-retire ako? Asa ako sa retirement? Ayoko, 'di ba? Kaya ngayon pa lang, nagbi-business na siya. Yung mga ganyan, 'di ba? Tapos eto, yung dalawa kong katabi, actually neto updated, may bago tayong mga sapphires, no? And rank ups. Yan. Ito, former OFW sa Hong Kong, former OFW sa Qatar. Ito, nurse, hanggang ngayon, sa St. Luke's. No? Pero isa na rin sa mga elite executives natin. Ito yung youngest sports car achiever ko. Noon ng team na nasa Dubai ngayon. 'Di ba? May work siya doon dati nung nag-IM Worldwide, nag-resign. Pero hindi siya nag for good muna. Kasi sabi niya, andun yung market niya. So doon siya ngayon full time. 'Di ba? Saka Mustang na po yan, babae, 22 years, 22, 23 years old. Ito po, taga-Canada po ito. Pero alam niyo po ba, 78 years old na yan. 'Di ba? Pero ginagawa pa rin si IM Worldwide. Ginagawa pa rin si IM Worldwide. No, and the rest, iba-iba po mga edad, iba-ibang mga backgrounds, iba't ibang mga lugar. Meron dyan taga-Japan, taga-US, taga-Italy, 'di ba? Taga-Saudi. Ang dami po. Canada, ang dami po. Ang dami pong mga natulungan. Hindi lang ako. Sa anong point ko, kahit anong background mo, kahit anong estado mo sa buhay, pwede ka dito. Pwede ka maging successful kay IM Worldwide. No? Naging car achievers na rin sila. Alam mo yung nakakatuwa kasi na-meet mo sila nang wala silang sasakyan, nakasama mo sila mag-commute, pero ngayon pati sila may sarili na rin mga sasakyan. 'Di ba? Tapos gadget achievers, 'di ba? Travel achievers, ayan. And millionaires, no? So hindi pa updated yung iba kasi ngayon nakakatuwa kasi sa Team Blast, hindi ko alam sa ibang team, no? Sa Team Blast, yung youngest na nakahit ng Singapore, si Mentor Julius po, yung tambay na sinasabi ko sa inyo, na kapitbahay ko. Imagine niyo yun, part na ng millionaire circle, may sasakyan na at the age of 22, walang work, never naka-work, never, hindi naka-graduate, no? Tapos ngayon magta-travel pa sa Singapore. Sobrang excited ako para sa kanya kasi first time niyang pumunta ng ibang bansa at first time niyang sumakay sa eroplano. So gusto ko ma-capture yun. Alam mo yung takot niya pag sumasakay sa eroplano, yung kaba, yung excitement, lahat. Gusto ko siyang ma-capture. Kasi na-excite ako. Kasi nung first time ko din sumakay ng eroplano, mixed emotions talaga, di ba? Excitement, di ba? Lahat ng mga ganyan. Kaya nakakatuwa. No? So, ang ano pong point ko, yung business po natin para sa lahat. No? Kung sa ngayon, wala ka pang masyadong achievements, no? Normal yan. Pero, huwag kang pumayag na sa mga susunod na buwan,
wala ka pa ring achievements. Kasi narinig mo na 'to, eh. Narinig mo na yung sharing ko, eh, 'di ba? Eh, yung sharing ko isa sa mga patunay na yung business na meron tayo 'no, para sa lahat. Kasi kung ano yung ginagawa ko, yun din naman yung meron ka, eh, 'di ba? Ano po bang product ko? Navitas ba yung product ko? Hindi naman, 'di ba? Navitas ba yung product ko? Hindi naman, 'di ba? Ang product ko pure organic barley ni Miss Maritoni. 'Di ba yun din naman yun sa'yo? Oh, kapag nakapag-refer ako ng 5 silvers, may give me 5 ako. Kasi nasa sistema ko yun, eh, ng business ko, eh. Nasa system yun ng business ko, eh. Ganon din ba yung sa'yo? Yes, may give me 5 ka rin, 'di ba? Kung naka-silver ka pataas, 'di ba? Pero yung sistema ng business mo may gano'n. Parehas nung sa'kin, may just for you, 'di ba? Sinong presidente mo ng IM Worldwide? Baka si BBM yung sabihin mo, ah. Ng IM Worldwide, ng IM Worldwide. Si Pres AM, 'di ba? So yun din yung presidente ko. VP mo, sino? VPI ka? Yun din yung VP ko. GM mo, General Manager mo, si GM Joanna Maniego. Ganun din sa akin. Sino top 1 ng IM Worldwide? Sa akin, si Mentor May. Sa'yo ba? Di ba si Mentor May din naman eh. Di ba? So anong point ko? Pare-parehas naman tayo ng ginagawa. Di ba? Mens, para lang yan sa mga nauna. Para lang yan sa mga pioneer. Uy, hindi naman pioneer si Mentor Naomi. Bakit nag-diamond? Di ba? Si Mentor Jen Tenedero, hindi naman pioneer. Bakit may bata na tambay na naging milyonaryo? Hindi naman pioneer. Kayo, 'di ba may mga rank up sa inyo? May mga elite executive sa inyo, may mga car achievers sa inyo. Nakita ko si Mark kanina nandito. 'Di ba? Hindi naman pioneer. So ngayon mo sabihin sa akin na para lang sa mga nauna to, 'di ba? Hindi eh. Para sa lahat. Eh. Alam niyo sikreto? No, ito lang po ang sikreto. I-expose niyo po sino. Sino expose ko, Mentor JC? Meron akong 3 bagay na ipapa-expose sa inyo. Okay, and sure ako kapag ito ginawa ninyo, no, unti-unti, yung success na meron yung mga top mentors, yung mga idols ninyo na mentors dito sa business natin, no, yun din yung mararating ninyo. Kasi ito lang din yung ginawa namin. In-expose lang po namin. Ang lakas maka-chismit, no? Sino pong i-expose natin? Diba? 3 bagay na gusto ko i-expose ninyo. Number 1, sarili mo. I-expose mo yung sarili mo sa business natin. No, kapag may mga mentorings na ganito, attend ka, magpakita ka. 'Di ba sabi nga nila, kung gusto mong kumita, magpakita ka, no? Huwag ka expect na malaki yung income mo kung pinipilit ka pa ng mentor mo umattend sa mga ganitong gatherings, no? Dapat hindi ka na pinipilit ng mentor mo to expose yourself. Saan ko i-expose yung sarili ko, men? Sa business natin. Punta ka ng office, 'di ba? Kung lalo na kung malapit ka lang, punta ka ng office. Mamalagi ka doon, 'di ba? Attend ka ng mga trainings doon. No, kung mausap ka ng mga mentors doon. Wala kang schedule ngayon, sumama ka sa merong schedule. I-expose mo yung sarili mo sa team, sa mentors, sa buong kumpanya. Diba, nasa Pilipinas ka lang, no? Nasa Manila ka lang, tapos mag-anniversary sa October 14. Dapat kasama ka. Dapat pumunta ka. Dapat excited ka. Kasi kahit wala ka pang award sa anniversary, dapat excited ka na umattend. Unang-una, ma-expose yung sarili mo sa culture na meron tayo. 'Di ba?
Tsaka sa tingin nyo ba may inspire tayo at mamomotivate tayo kapag umattend tayo ng mga events like October 14, Araneta Coliseum yun. May inspire ka, promise guys. Ako, hindi hindi ko gugustuhin na maging top earner or maging awardee kung hindi ko nakita si Mentor Catherine Policarpio na alam ko yung personality pero ina-awardan sa stage. Sabi ko, sobrang tahimik naman yan. Bakit? Paano niya nagawa? 'Di ba? Kasi office mate ko siya eh. Office mate ko siya, alam ko yung personality niya. Sabi ko sa sarili ko, kung tahimik siya pero naging ano, achiever siya, eh ako, madaldal ako. Di ba? Edi kaya ko din. Baka nga mas kaya ko kasi networking yung ginagawa eh. Yung tahimik nagawa, yung madaldal. Di ba? Kaya ko din. Nangyari yun dahil sa event, dahil umattend ako ng event. I-expose mo yung sarili mo. Nung nagsisimula kami, wala akong talk. Mentor Marlon, Mentor May, Mentor Kat, saan kayo? Sila Mentor Krisha, kasi kasabayan ko yan. Sabi ko, be, saan kayo? Wala akong talk. Observe ako sa'yo, sama ako. Saan ka? May talk kami sa ganun. Okay lang ba sumama? Sige, sige, walang problema. Sama ako, observe ako. Ina-expose ko yung sarili ko sa business na meron ako. Diba? Men, sina-expose ko naman yung sarili ko. Nasa ibang bansa ako, nasa probinsya ako, may trabaho ako, may business, may iba akong business, may work, or kung ano mang reasons bakit hindi ka makapunta ng office. Tapos sasabihin mo sa amin, nanonood naman ako ng ng mga online, mga video recorded videos. Wala akong problema doon. Basta sigurado na hindi mo siya natutulugan sa kalagitnaan. Meron po ba? Aminin natin. No, aminin natin na video na nga lang, recorded video na nga lang, babalikan mo na nga lang, natutulugan pa natin. Natulugan pa natin sa kalagitnaan. Di ba? So, ikaw na po bahala, no, kung paano mo yun gagawa ng paraan. No, basta ang akin lang, i-expose mo yung sarili mo sa business na ginagawa natin. Sino na po dito marunong mag-explain ng 13 ways of earning ni I Am Worldwide? Naintindihan niyo na po ba kung paano nag-work ang RSM? Alam niyo na po ba i-explain kung paano nag-work ang ah, infinity bonus? Di ba? So dapat doon pa lang sa 13 ways of earnings, exposed ka na. Di ba? Kapag tinanong kita, paano nag-work ang ULC? O kahit wala kang notes or wala kang kodigo, kaya mo i-explain. Ibig sabihin, well exposed ka na sa business natin, sa 13 ways of earning natin, no? Yung mga ganon. So kung gusto mo naman makuha yung mindset ng mga top mentors, i-expose mo yung sarili mo sa kanila para alam mo paano siya mag-isip. Yung ganon, paano kaya mag-isip si Mentor May? Means, okay lang ba sumama ako sa'yo kung saan yung talk mo? Ganon kami dati. Ay, ganun pa. Tapos kwentuhan, yung simpleng kwentuhan. Kaya importante din talaga i-hit nyo yung travel incentives. Promise. Kasi doon yung makikita eh. Pag nakausap niyo yung mga mentors, ay, ganito pala siya mag-isip. Pwede kayo mag-observe. Yung tipong habang nagsha-shopping kayo sa ibang bansa, no, kasama mo si Mentor May, nandun mo marirealize eh, yung simpleng, grabe, bumili siya ng 300,000 worth of bag. Ganito na kalaki yung kawali ni Mentor May. Ganito na siya mag-isip. Tapos sasabihin niya, sabi ko, Mens, ba't ka bumili ng ganyan? Alam mo, hindi naman ako bumibili sa Pilipinas eh. Kada may travel incentive, doon lang ako bumibili or nagsha-shopping. So parang, okay. Kaya parang yun yung nagiging push niya sa sarili niya. Kailangan ma-hit ko yung incentive na to para makapag-shopping ako sa ibang bansa. Yung mga ganun. So parang, okay. Iba na mag-isip. No? Kasi tayo, lalo na kung nagtatrabaho pa ako,
Hindi, pabibilhin mo ko ng bag worth 300,000? Oh, sige nga. Bag, 300,000? Tapos bumili pa ng mug. Yung tumbler niya na 60,000? Tumbler, 60,000? Kung nagtatrabaho tayo, kung nagtatrabaho ako, bakit ako tas walang IM Worldwide? Bakit ako bibili ng ganong kamahal na tumbler? Meron namang 100 pesos sa Lazada. Meron namang 200 pesos sa Shopee. May 50 pesos nga eh. Do you agree? Pero dahil sa pag-expose mo ng sarili mo sa business natin, dahil tuloy-tuloy mong ina-expose yung sarili mo sa business natin, pati ikaw na i-improve ka, pati ikaw yung mindset mo, yung belief level mo, 'di ba? Yung culture na meron yung mga top mentors, yung attitude na-adapt mo kasi doon ka na i-expose. Huwag mo i-expose yung sarili mo sa mga maling tao, 'di ba? Huwag mo i-expose yung sarili mo sa mga maling tao. I-expose mo yung sarili mo sa mga taong gusto mong maging. Ganon. 'Di ba? Gusto niyo bang maging kagaya ni Mentor Naomi? Yes or no? Yes! 'Di ba? Ayan, nakikita ko naman galing sila, gumaganon sila. Usama ka kay Mentor Naomi mo lagi. Men, saan schedule mo? Siyempre si Mentor May, hindi na natin mahagilap yan, 'di ba? Kasi busy din siya eh. Dati kasi ako, nagagawa ko siya. Kasi, pioneer. Lagi kami magkakasama. Nung nagsisimula si IM Worldwide, wala pang office, wala pang products. Kami na yung magkakasama. No? O edi, pwede mo siyang gawin sa mga mentors mo. Mentor Naomi. Di ba? Kung sino man top mentors pa ninyo. Di ba? Men, sama naman ako sa schedule mo. Mentoring mo, men's face to face. Sama naman. Okay, pa-observe. Yung mga ganun. Di ba? Expose mo yung sarili mo. Clear po ba yan? Number two, kapag may member ka na, responsibility mo na i-expose din sila. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng ikaw lang ang magaling. Hindi ganun yun. No? Sa business natin, hindi ganun. Sa trabaho siguro. Sa trabaho, sa work, o ano yun, may advantage yun kapag ikaw yung magaling. 'Di ba? Totoo ba? Kung ikaw ang kung mag-a-apply ka ng mas mataas na posisyon sa trabaho, syempre mag-a-apply ka, 'di ba? Magpapa-interview ka. Gusto mo maging supervisor, magpapa-interview ka, tama? O ngayon, since magaling ka, meron kang ibang mga kalaban or kakumpetensya sa posisyon na yun. Marami rin na gustong maging supervisor, 'di ba? So marami rin magpapa-interview. Ikaw ang pinakamagaling. Ang tanong, ituturo mo ba sa kanila yung alam mo sa interview? Hindi. Bakit? Baka sila yung matanggap. 'Di ba? Baka sila yung matanggap, 'di ba? Hindi mo ituturo. Pero dito sa IM Worldwide, pwede mong ituro lahat ng alam mo. Dapat ituro mo lahat ng alam mo. Lahat ng ginagawa mo, ipagawa mo sa business natin, ipagawa mo sa downlines mo. Nagtutok ka, kailangan marunong din sila mag-talk. Nagme-mentor ka, kailangan matuto din sila mag-mentor. Ina-expose mo yung sarili mo sa business, i-expose mo rin sila sa business. 'Di ba? Ako bilang mentor, kapag meron akong mga moments na nasa coffee shop lang ako, tapos nag-internet lang ako, nag-online lang ako, magtatawag ako ng mga downlines. Samahan mo ako, tara coffee tayo. Yung tapos chika-chika lang kami hanggang sa gusto ko kasi mapasahan yung downlines ng tamang mindset, tamang attitude, yung culture ba, yung ganun. So yun, so responsibility mo yun bilang apply, bilang mentor, no? I-expose mo din sila, 'di ba? Kaya yung mga mentors, ang kukulit, 'di ba?
Attend ka ng training, attend ka ng event, attend ka ng ganito, o ikaw na mag-talk, ikaw yung ganito, o i-hit mo to, o i-hit mo yan. Di ba? Grabe mag-push ang mga mentors sa inyo, di ba? That's one way of exposing you sa business natin. Kasi kapag pina-join lang kita, tapos hindi kita tinuruan paano mag-sapphire, hindi kita tinuruan paano maging successful dito, eh, baliwala yun. Di ba? Hindi yung networking. No? So kung paano mo i-expose yung sarili mo, i-expose mo rin yung members mo. Clear po? And last, ito na last na po tayo. No? Anong oras na ba? Ala, naka-isang oras na pala ako. Ayan, mahigit. Okay, expose your business. Very important. No? Bakit naging importante na i-expose mo yung business mo? Aba, syempre naman po. Di ba? Aba, syempre naman po. Kailangan mo expose yung business mo. Paano nila malalaman na nag-IM worldwide ka kung hindi ka nagpo-post? Kung hindi ka nagkukwento sa mga kaibigan mo? Di ba kapag may mga gathering, kapag tinanong ka, o ano na, di ba may mga reunion? Di ba? Tinanong ka, ay, o kamusta na? Kamusta ka na, Johnny Lynn? Kamusta ka na? Ano nang pinagkakaabalahan mo ngayon? O ikaw, dahil hindi mo ine-expose yung business mo, nahihiya ka, na nagne-networking ka. Wala, ano lang, extra lang, dyan lang. Sideline lang ako. Yung mga ganun. Hindi mo in-expose yung business mo. Hindi nila nalaman. Ngayon, yung kasamahan mo, yung nakasama mo sa reunion, no, nagkasakit. Kinailangan ng barley, naghanap ng barley. Nakita mo yung post, no? Nakita mo yung post niya na, ay, thank you so much sa barley, ganito, ganyan, ganyan, I'm a legit distributor na po ng barley, ngayon ganito kumita na po ako ng 60,000 in 1 week, tapos ikaw, minessage mo ngayon itong nakasama mo sa reunion. Sabi mo, friend, bakit, paano ka nagba-barley? Saan ka nag-join? Kanino ka nag-join? Ba't hindi ka pa nag-join sa akin? Sumagot ngayon tong tao. Ay, nagba-barley ka pala? Hindi ko alam. Distributor ka pala ng barley? Hindi ko alam. Sabi niya, oo, nagdi-distribute ako ng barley, ganyan, 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 ganyan. Eh, kasi nung tinanong kita sa reunion natin, sabi ko sa'yo, anong pinagkakaabalan mo? Sabi mo, sideline lang, wala ka mas sinabing barley. Nagets nyo? Nagets nyo po? So, dapat ini-expose mo yung business mo. Dati ako, isa ko sa mga nahihiya kapag tinanong ako, anong business, anong ginagawa mo ngayon? Direct seller ng product ni Miss Maritoni Fernandez. Ang dami pa sikot-sikot. Ganon. Product yan. Ay, yung barley po. Ganito, ganyan. Barley. Ganon. And nung nagkaroon na ako ng resulta, tapos parang yung mga rejections, talagang tinatawanan na lang natin. Kasi hanggang ngayon, nare-reject pa rin naman kami. Di ba? Kapag tinanong, ano pinagkakabalaan mo? Distributor ako sa IM Worldwide. I'm a networker. Proud na networker, di ba? Networker ako. Ganon. Di ba? I-expose mo yung business mo. Kaya yung mga hindi na mahirap i-expose yung business natin. Alam niyo bakit? Andiyan na lahat ng mga ambassadors, so. Kahapon lang, di ba? Sino yung umiinom ng barley? Kahapon, di ba? After ni Aramina, si Jopay, tapos yung asawa ni Jopay, tapos si Eric Proctuso, tapos ngayon si Senator Robin Padilla. Hmm. Sige, ikahiya mo pa yung business natin. Sige, ikahiya mo pa. Nako, hindi ka talaga magiging successful kung nahihiya kang i-expose yung business natin. No? May nakakahiya po ba sa barley natin? Wala naman eh. Ang daming ang testimonies eh. Di ba? Yung iba, means, nag-give me five ako, nag-just for you ako. Ayaw ko mag-post kasi ang daming nangungutang.
Sino naka-experience ng mga ganyan, no? Ah, paano ko ba sasabihin? Ano na yan eh, normal na siguro sa mga Pinoy na kapag meron silang nakikita, siyempre, sa tao, 'di ba? Ang tao naman laging may pangangailangan sa pera. Tapos nag-post ka ng income mo, nakita nila, no? O, alam mo 'yun, naging option ka tuloy nila, no? Naging option ka tuloy nila na hiraman. Pero ikaw, you can always say no, 'di ba? You can always say no. Bakit? May expenses ka din eh. May bills ka din eh na binabayaran, 'di ba? Kaya kapag kami, yung mga top mentors, nagpo-post no, ng income sa isang linggo, alamin mo kung magkano yung binabayaran per month. Di ba? Yung ganun. Lahat tayo meron tayong mga, ah, mens, bago pa lang kasi ako eh. Tapos kumita ako ng ganito, wala pa ako masyadong ipon. Tapos meron pa akong ibang pinagkakautangan. Tapos makikita nila yung post ko. Tapos baka tingilin ako, ganito, ganyan, ganyan. Ipampaikot ko pa yun sa business. Eh di yung sabihin mo. Di ba? Communication lang naman yun eh. No, ang importante, na-expose mo yung business mo. May income ka sa isang linggo, 5,000, 10,000, i-post mo yun. Means nakakahiya, ang liit, 5,000, 10,000, isang linggo. Huy! Anong maliit? 5,000 extra sa isang linggo? Yung iba yun yung sweldo sa isang buwan. Tama po ba? Ikaw isang linggo mo lang, 5,000? Alam mo ba, ang first check ko dito, 2,750. Oh, pero naka-post yun. Proud na proud ako doon. Nakaganon pa yun, no? May picture pa akong ganyan, no? Yung cheque. 2,750. Yan yung first check, no? Promise. O 500. I-post mo yan. Ang promise, ang pinopost kasi namin, ang minamarket kasi namin before, weekly kitaan sa IM Worldwide. Pinapakita namin weekly, kahit magkano pa yan. 'Di ba? Tapos bibilugan namin yung date. O kaya lalagyan namin ng square yung date. Apat yun, no? Apat na cheque ilalabas namin. Tapos, naka-highlight yung dates. Yung bibilugan namin yung date, hindi yung hindi yung amount. Para unang tingin nila, kasi yun naman yung minamarket mo, di ba? Ang minamarket namin, weekly, pwede kang kumita. Hindi naman namin sinabi na weekly, malaki ang kitaan. Yung ganun, nung nagsisimula kami nung nagsisimula kami, ganun kami mag-market. Ay, ang liit naman dyan, pero weekly. O, sabihin na natin, 5,000 per week, o 20,000 din yun sa isang buwan. Tama? O, 20,000? O, sweldo na yun ng regular employee sa Pilipinas. Tama po? Ikaw, extra mo lang. Doon ako maraming napadyon. Dahil in-expose ko yung business ko. Ngayon, alam nyo ba, may kusang nagme-message sa akin. Classmates ko nung elementary, nung high school, na never naman nag-like sa post ko. Pero post lang ako ng post. Tapos biglang magme-message, ang sasabihin, classmate, di ba nagdi-distribute ka ng barley? Ay, alam niya na nagdi-distribute ako ng barley. Bakit? Kasi nagpo-post ako eh. Regardless kung may nagla-like or nagko-comment or wala, ine-expose ko yung business ko eh. No, para lang yung para ka lang GMA Network or ABS-CBN. Binigyan ka ng artista. Kunwari, Marian Rivera, o binigyan ka ng artista. O kaya Ann Curtis. O kaya Vice Ganda. Sabi sa'yo, pasikatin mo tong mga to. O paano mo siya papasikatin? Bilang ikaw yung GMA or ABS, paano mo pasisikatin si Marian? Siyempre, bibigyan mo ng maraming
trabaho, maraming work, maraming exposure, 'di ba? Ipapa-guest mo siya sa lahat ng mga talk shows, 'di ba? Bibigyan mo siya ng mga project, malalaking project, 'di ba? Kaya ganun ginawa ng GMA. Marimar, Darna, Jezebel, ang dami. Lahat na, 'di ba? Ganun din si Ann Curtis, ganun din si Vice Ganda, ganun din yung mga sikat na mga artista ngayon. Nakilala sila kasi in-expose sila ng network nila para makilala. Oh, ganun din ikaw dapat sa business mo. Whether product yan or income, i-expose mo. Sa products nga lang, di ka na mahirapan eh. I-post mo si Liza Soberano, si Heart Evangelista, si Miss Maritoni Fernandez, si Piolo Pascual. Diba? Ang dami na. Si Aramina pa ngayon. Si PSJ, oh. Kamusta naman mga taga-Korea? Diba? Yung mga Korean fans. Oh. Opa. Diba? Ikaw ba gumastos doon? Ikaw ba nagbayad sa kanila? Hindi. Kaya gamitin mo sila. Gamitin mo yung mga ano, yung privilege na binibigay ni IM Worldwide. Kaya nakita ninyo, no? Pagkalabas ni PSG, lahat na makikita mo sa timeline mo, puro PSG. Kasi alam ng mga taong nagpo-post kung paano i-market at i-expose yung business niya. O nung lumabas si Aramina, hala, si Aramina na din. Lahat na, di ba? Nung nag-live si Robin Padilla, hala, puro mukha na ni Robin Padilla yung nakikita ko sa timeline. Nagigets niyo po? Di ba? Parang, ay, oo nga, no? Promise. Kaya, for example, yung may mga bagong achievements, sino dito may mga selfie kay Mentor Naomi? O alam nyo na yan. Pagkatapos ng araw na to, di ba? Pagkatapos ng araw na to, lalabas na yung mga screenshot ng mga RQV, di ba? Yung mga online account. Tapos nakalagay, diamond, diamond, diamond. Oh, kaya ako kahapon, nagpa-picture na ako kay Mentor Jen. Eh hindi nyo alam, last week may picture kami together ni Mentor Naomi. O abangan nyo yung post ko mamaya. Di ba? Tapos kasama pa kayo. Eh, syempre may selfie tayo mamaya. O edi expose ko yung business. One way of exposing the business. Nagets nyo po, kailangan strategic tayo. Paano malalaman ng tao na may business ka, na kumikita ka sa business mo, kung hindi mo naman ini-expose? O gumaling ka sa barley natin, i-expose mo. May testimony ka, ay nako, ang lakas niyan. Nakita niyo yung post ni Mentor Ryan De Jesus? No? Pinopromote niya na diamond si Mentor Naomi. Pero may picture dun si Mentor Naomi na nasa ospital na may tubo pa sa ilong. Di ba? Yung parang from product user. Di ba? Ngayon, Diamond Elite Executive na. Di ba? Pwede nang kumita ng ganito, pwede nang kumita ng ganyan. Na-expose kasi yung business. So I hope ganun din yung gawin ninyo. No, kasi ganun lang din ginagawa ng mga mentors ninyo. Even si Mentor May, ang way of exposing na ni Mentor May ng business niya, lifestyle na. Di ba? O di ba may post si Mentor May na apat na diamonds in 1 month. Tapos may dalawang cheque. Sino kaya makaka-receive ng 25,000 pesos na to? Mamimigay ako. Oh, tapos may tatlong barleys. Nakita niyo ba yung post ni Mentor May na yon? Hindi niyo pa nakikita? Tignan niyo. Kahapon, yun yung post niya. May tatlong barley, tapos may dalawang cheque. Naka-blur yung pangalan. Tapos 25,000 pesos. Diamonds. Feeling ko si Mentor Naomi isa doon.
Hindi ko alam, no? Ayokong pangunahan si Mentor May. Pero ang point ko is ganun na niya i-expose yung business niya. Kung ikaw, classmate ka ni Mentor May sa PUP, tapos makikita mo yung post ni Mentor May na may barley, tapos namimigay siya ng 25,000, ganito na ba kayaman si May? Ganito na ba kayaman yung classmate ko? Eh dati, alam ko yung buhay nito eh. Kasi parehas lang kami sa PUP eh. Parehas lang yung ginagawa namin dati eh. O hindi ka, kung ikaw classmate ni Mentor May, tapos ganun yung post niya, hindi ka ba mag-join? Hindi ka ba magtatanong man lang? Hindi ka man lang ba mako-curious? Bakit namimigay na ng 25,000 to si May? Classmate ko to dati. Tambay lang kami nito sa Show My Rice, yung gano'n. Di ba? Yung libreng lugaw, anlilugaw, anlilugaw sa PUP. Yung gano'n. Tapos ngayon namimigay ng 25,000. Tapos ngayon bumili ng 300,000. Tapos ngayon travel lang ng travel si May. Tapos ganito. Alam mo yung ganun, kung ikaw classmate ni Mentor May, naku, kaya ngayon, may binubuong grupo si Mentor May, puro classmates niya. Oo, puro classmates niya. Hindi, nung college, nung high school, parang sila na yung mga nagtatanong. Imagine mo, top 1 na yun ang company natin, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-build, pag-create ng leaders. No? Tuloy-tuloy pa rin yung pag-expose niya ng business niya. Kaya marami pa rin nag-i-inquire sa kanya. Are you learning? Ayan. Actually, tapos naman na tayo. So yun po yung gusto kong i-share sa inyo. No, para makuha natin lahat ng mga gusto natin sa IM Worldwide. Let's do the basics. No, ano yung mga basics na yan? Ayan. I-expose mo yan, tatlong yan. Sarili mo, yung members mo, tsaka yung business. Ayan. So sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm your plans to give you hope future. Ibig sabihin, si Lord may plano yan. Napakaganda ng plano niyan sa atin. No? Pero hindi mangyayari yung plano ni Lord kung hindi ka makikiko-operate sa Kanya. Naniniwala ka ba na dito na dinala na may reason bakit ka naka-IM Worldwide? Naniniwala ka ba na si Lord ang naglagay sa IM Worldwide? Kung ano, kahit ano pang dahilan yan. The fact na nandito ka sa IM Worldwide, may reason, may purpose, at si Lord yung naglagay sa inyo dito. Kasi may plano siya sa'yo. Ngayon, yung plano niya, mag-prosper ka, maging successful ka, no? Maging achiever ka. Pero kung hindi ka makikiko-operate, kung hindi mo gagawin yung part mo, hindi mangyayari yung plano ni Lord sa'yo. Agree po ba? Di ba? So yun po yung part natin. I-expose mo yung sarili mo sa business, i-expose mo yung members mo, i-expose mo yung business mo itself. No? So with that, maraming salamat po, Team Conquerors. This is Mentor JC. I hope may nakuha kayo. No? And I am worldwide. Thank you po. Back to you, Mentor Baby Linda. Wow! So busog na busog tayo sa learnings, mentors, no? Grabe. So yun lang pala yung sikreto. Expose po natin ang sarili natin, ang mentors, and ang business natin, no? So yun. Meron po tayo. Kasi habang nandito pa po ang ating special na speakers, ayan. Kayo po ay sino bang gustong magtanong? So kukuha po ako ng 3 para magtanong po. Kindly unmute na lang po sa mga gusto magtanong kay Mentor JC. Grabe, malupit na mentor po talaga to. Pictures muna tayo. Habang kompleto pa po ang 84,000 participants ngayon. So, pictures po muna tayo. Si Mentor Mary Grace po or Mentor Edward po. Mentor Mary Grace. Yes, Mentor Mary Grace po. Picture lang ako. Yan, mag-open cam po ang lahat sa mga hindi masyadong busy. Ayan, open cam po tayo. Chance na po natin para magpa-picture po sa ating malupit na mentor, JC Yap. Ayan. Ako na po, mukhang... Sige po, Tita.
Okay, Mentor JC and Mentor Baby Linda, dalawa po kayo para meron na activity. 1, 2, 3, smile. Si ano naman po, si Mentor JC and Mentor JC, kayo po maki-spotlight. 1, 2, 3, smile. And then everyone po, gallery view naman po tayo. So meron po tayong 4 pages. So ang dami po natin ano. Actually po kanina nag-95. Yes po. Over capacity na kanina. Pero ayun, no, talagang blessed tayo ni Lord. Thank you po, Mentor JC. 1, 2, 3, smile po sa mga pwedeng mag-open cam. Open cam. 1, 2, 3. Okay. Next page po. Just wait lang po. Okay, 4 pages po ngayon. Wow. 1, 2, B sign. 1, 2, 3, smile. And then third page po. 1, 2, 3, smile. Okay, and last page, mga naka-off cam na lang pero okay lang po yan. 1, 2, 3, smile. Ayan, back to you po, Mentor Baby Linda. Ayan po. Grabe, salamat sa mga participants na dumating. Umabot po tayo kanina ng 98 actually nakita ko, 98,000 participants. Grabe. Dalawa na lang, di pa naging 100,000, no? Ayan. So yun po, and salamat sa pagpunta. So yun po, sino po ang gustong magtanong kay Mentor JC? Ito na po yung chance natin para makapulot po ng diskarte para makuha din yung kanyang achievements, no? Grabe. Busog na busog. Nakuha na niya lahat, no? Grabe. Kompleto. So, kindly unmute na lang po. Sino po yung gusto magtanong? Kukuha ko ng 3 tao. Ayan po. Unmute po sa may gusto. And direct na po tayo magtanong. Amazing morning, Mens. Pwede po ba ako, Mens? Sure po, Mentor Mark. Ayan. Amazing morning, everyone. So, thank you so much po, Mentor JC Yap, no, sa pag-share sa amin ng inyong napakagandang journey dito sa I Am Worldwide. So, talagang sobrang inspiring. So, kinakabahan pa nga po ako dahil sa sobrang na-inspire talaga ako sa mga senior nyo sa amin. Lalo na sa mga tips nyo kung paano nyo po ginawa yung negosyo, di ba? Na nanggaling kayo sa wala din naman, ang dami pang anin yung trabahong pinasukan. Pero dahil kaya Worldwide, so nabago po yung buhay ninyo. So ang question ko po, Mens, is paano nyo po, Mens, ini-expose yung mga leader nyo dito sa business natin, lalo na po kung sila po ay bagong-bago po. Paano po nyo sila na-i-expose sa ating negosyo, lalo na sa mga ganitong gathering, kaya sa mga pa-event ni I Am Worldwide. So paano nyo po sila na papa-exposements? Yun po. Ayan, thank you so much, Mentor Mark. No, maganda yung tanong mo, no? Kasi at nung nagsisimula ako sa business, meron akong mga napapa-join, pero hindi ko pa alam kung paano mag-expose. Kaya yung mga taong yun, hindi rin sila talaga nagtagal dito sa business. Kumbaga nalagatan ako ng mga tao. Kaya maganda yung tanong mo, no? Nung natutunan ko kung paano mag-expose, unang-una, availability, no? Ay availability ng downlines. May mga downlines, inaccept ko na may mga downlines na hindi talaga hindi talaga magbibigay ng oras para sa business. 'Di ba? May mga downlines na talagang barely lang, product lang talaga yung gusto. Yung never umaattend ng mga mentorings and all. Pero I make it to a point, no? I make it to a point na nagawa ko yung part ko. Paano? Kung hindi sila umaattend ng mga mentorings like this, I extended my efforts, no? Nagwa-one-on-one ako. Inaalam ko yung availability nila. Kunwari, kausapin kita, ikaw downline kita bago ka, Mark. No? Mark, may mentoring tayo, ganito, ganyan. Tapos sasabihin mo sa akin, may trabaho ako, pang gabi kasi ako, ganito, ganyan, hindi ako nakaka-attend, pang umaga ako, ganyan, ang daming excuse. Tatanungin ko siya, kailan ka available this week? Morning ba or afternoon or gabi? Gabi pa kami, so kaya weekend. Parang ganun. O sige, sa weekend, gantong oras, ako yung mag-a-adjust. Para wala siyang excuse na. No? Ang goal ko lang talaga, ma-explain sa kanya yung gusto kong iparating.
i-discuss sa kanya yung gusto ko iparating. Kung basic man yan, no, kung hindi pa siya na manual, gusto ko siya i-manual, adjust ako since ayaw niya eh. Kasi the moment na umattend siya sa isang mentoring, just na-open mo na yung mind niya, wala, ano na yun, magtutuloy-tuloy na yun. No, pero, availability. Availability talaga ng downline. No? Willingness. Very important yan. Kasi ito naman yung turo ni Mentor Stephen sa amin. Focus on the willing. Kasi mauubos yung oras mo kapag nag-focus ka sa mga taong hindi nagbibigay or hindi nanghihinayang magbigay ng oras sa business nila. So, ganun. So, yun yung ginagawa ko. No? Kapag hindi talaga sila available sa mga ganitong gatherings or hindi sila umaattend ng face-to-face, yung mga ganyan, no? Ako mismo yung nag-o-offer ng oras. Whether Zoom ba yan or face-to-face yan, kahit one-on-one tayo, walang problema. Ang dami ko nang ginawang ganyan. Yung tipong ako talaga yung mag-a-adjust, tapos minsan pumupunta pa ako sa lugar na malapit sa kanila. O, tapos ginawa ko yung part ko, in-explain ko ito yung business natin, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. In-expose ko sa kanila yung business natin. Tapos ito yung mga top mentors natin, ito yung mga ipapakilala ko sa'yo, ito yung mga pwede mong kitain, ganito nag-work yung business natin. After nun, kapag ayaw niya pa rin magpakita or kung sabihin na natin hindi pa rin siya nag-active, o next ako. Ganon siya. O, ganon yung ginagawa ko. No, kailangan natin. Kailangan lang talaga natin maging aware sila sa kung anong meron si IM Worldwide. Kasi naniniwala ako, Mark, no, na lahat ng distributors ni IM Worldwide, no, na humahataw, na talagang tumutodo, yung talagang gigil na gigil sa paghataw, sila yung mga nakaintindi ng pwede nilang makuha kay IM Worldwide. No, kasi kung tayo naman hindi naman natin alam or hindi naman natin talaga naintindihan kung ano yung pwedeng gawin ni IM Worldwide sa business natin or sa buhay natin. Hindi naman tayo totodo. Meron ako mga downlines na umaattend naman ng mga trainings pero hindi pa rin sila todo. Mas pinipili pa rin nila yung trabaho nila, yung work nila. Maybe because hindi talaga nila naintindihan pa kung ano yung business. So, yun yung goal natin bilang mentor ng upline. Ipaintindi sa kanila kung ano yung pwedeng gawin ni IM Worldwide sa buhay nila. Lalo na kapag sa mentoring, mindset ang gusto nating baguhin. No, papamukha ko talaga. Hindi naman papamukha. Paparealize ba na ilang taon ka na dyan sa work mo? 10 years? 15 years? 20 years? O anong nangyari sa buhay mo? O kung pag hindi mo ginawa si IM Worldwide, ganyan pa rin magiging buhay mo. Tingnan mo yung buhay ko. Hindi lang ako, ng mga taong ito. Yung ganun. Tingnan mo itong mga taong to. Mas magaling ka pa dito eh. Kasi tingnan mo, ito tambay eh. Ito nga undergraduate eh. Ito nga fresh graduate lang. Ito never nakapagtrabaho. Pero million-million na yung kinikita in just 5 years. Ikaw, ang galing-galing mo. Pero 30 years ka na dyan, 20 years ka na sa work mo. Wala ka nito. O ba't hindi mo to gawin? Anak kay IM Worldwide ka na. Try mo lang. Yung mga ganun. Kailangan ma-realize, maging aware talaga sila. Ma-expose sila sa pwede mangyari sa buhay nila dito sa IM Worldwide. So, ganun ko siya ginagawa. Nung nag-extend talaga tayo ng effort. Bilang mentors, responsibility natin i-extend yung effort sa mga taong feeling natin may potential, hindi lang talaga sila aware. Kaya kailangan nila maging aware. I hope nasagot ko yung tanong. Grabe, thank you so much po, Mentor JC. Sobrang linaw po ng explanation. I hope na marami rin po nakarelate. So, balik po sa Mentor Baby Linda. Thank you. Ayan, thank you, Mentor JC Yap. So, meron po dito isang tanong pa. Mula kay iPhone 14 Pro Max na walang pangalan hanggang ngayon. Ayan, ang tanong po niya, paano niyo po nababali or natuturuan yung mga leaders niyo na matatagal na or bago na merong attitude problem or acne sa negosyo? Ayan. Gusto ko din doon. Ayan. Oo. Oo, kasi dito
dito sa business natin, no, iba't ibang klase talaga ng tao, ng downlines, ng business partners yung ma-experience. Oo, yung ma-experience at makakasalamuhan natin. No? Ah, unang-una, ang tanong, etong mga acne ba na to or yung may attitude problem ay nagbibigay ng oras? No, kasi may ganun eh. At acne nga siya, attitude problem nga siya, pero umate naman ng mga trainings, di ba? Meron din naman ng mga acne at may attitude problem pero hindi talaga nagpaparamdam, di ba? So babalik ako doon sa sagot ko kanina. Kanino ka parehas may attitude problem, parehas acne, pero yung isa hindi nagbibigay ng oras, yung isa nagbibigay ng oras. So saan ka pupunta? Sino ang tututukan mo? 'Di ba? Doon ka sa nagbibigay ng oras or willing, 'di ba? Focus on the willing, 'di ba? Tapos pagdating doon, nandun ka na nakafocus sa willing pero may attitude problem, acne. Ganun ulit, no? Ganun ulit. Ipa-realize mo sa kanya kung ano yung meron yung mga tao sa business natin na wala siya. Kumbaga, kailangan mawala yung pride and ego niya. Ganun kasi you have to they have to learn it the hard way. Gaya ng na-experience ko. Kasi ako supervisor, 'di ba? Supervisor ako, graduate naman ako. Tapos nung time na si Mentor Marlon yung nagme-mentor sa amin, he was like 18 or 19 years old that time. Undergraduate. No, as in, never nakagraduate. Tapos yung itsura niya dati, ang payat, maitim. 'Di ba? Pero nakakotse siya. Ako, supervisor, graduate, wala akong kotse. 'Di ba? So, wala. Yung ganun, minsan kasi kailangan dinidiretsa mo eh. 'Di ba? Minsan talaga dinidiretsa mo eh. Kaya, kailangan ah, ah, matamaan mo yung bagay na makakapagpabago ng isip nila, which is pride and ego. Yun din, di ba? Gano'n ka nakatagal. Sige, pinagmamalaki mo sa akin. Siyempre, hindi mo sasabihin ha. Siyempre, hindi mo sasabihin sa kanya. Kumbaga yung iniisip mo lang na, sige, pinagmamalaki mo sa akin yung work mo, no? Sa sarili mo lang ha, sa isip mo lang. Pinagmamalaki mo sa akin yung work mo. Pero, at the end of the day, no? Ito naman yung nangyayari sa'yo. Ito naman yung challenges mo pa din, pera pa din. May problema ka pa rin sa pera, may problema ka pa rin sa ganito, tapos puro reklamo ka sa trabaho mo, tapos pagod na pagod ka na, sabi mo, ganito, ganito. Eh, di doon mo siya tirahin. Di ba? Doon mo siya tirahin, doon ka mag-focus. Yung ganun. Mm-mm. Ngayon, kapag meron pa tayong isang way, kung paano, kasi kagaya ko, ang personality ko before, sobrang high-eye. Sobrang high-eye ako na hindi ako marunong. Tapos, ayoko ng ayoko rin ng, hindi ako marunong mambasag. Yung ganon. May mga gusto akong sabihin, pero hindi ko masabi. So, ang ginagawa ko, nagpapa-third party approach ako sa mga may karapatan. Siyempre, nung time na yun, wala pa akong resulta. Tapos may downline ako na matigas yung ulo. 'Di ba? O kakausapin ko yung top mentor ko, Mens. Meron akong downline. Ganito, ganyan, 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 ganyan. Kukwento ko. 'Di ba? Gusto ko sana ganito, ganyan, 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 ganyan. Okay lang ba pa third party ako, Mens? Yan. So yung mga bagay na hindi ko nasasabi, pwedeng sabihin ng mentor. Hindi sa akin manggagaling. Di ba? Yung mga ganun. No, so pwede yun. Pwede mo rin gawin yun, lalo na kung bago ka pa lang. Okay? So, kailangan ikaw, no, bago ka mag-correct ng mga taong may attitude problem or acne, kailangan ikaw sigurado ka sa sarili mo, hindi ka ganun. Di ba? Baka kasi ibalik sa'yo eh. Ikaw ang acne. Alam mo parang ikaw ang acne mo. Ikaw din naman, men, si acne ka din naman eh. Parang, di ba?
ako, di ba? Yung ganun. Di ba? Di ba sabi nga nila before tayo mag-correct, di ba? Before tayo mag-correct ng ibang tao, tignan muna natin yung sarili natin. Oo. Kasi parang ano lang yan, parang pagpapahit ng mga incentives. Kunwari, si Mentor Baby Linda. Uy, Mentor Baby Linda, mag-diamond ka. Mag-diamond ka na, may Mentor Baby Linda. Tapos ako sapphire. Parang, it doesn't make sense. Yung downline mo, pinapahit mo ng diamond, tapos ikaw sapphire. Di ba? Parang ganun lang din yan. Bago mo siya pahitin ng diamond, dapat ikaw, ganun ka din. So, ganun din naman sa attitude at pagko-correct na may mga attitude problem. No? Yung ganun. Oo. Tapos, isa pang paraan para mapasunod mo yung mga may attitude na yan, tsaka may mga acne, resulta. Resulta. Di ba? O, magulat na lang sila, car achiever ka na, millionaire circle ka na, tapos diamond ka na din. Tapos, alam mo yun, kailangan magka-resulta ka para may, parang sa ano, sa pamilya. Di ba? Sino dito yung nung bata ka, parang utos-utosan ka sa pamilya. O, bili ka ng ganito, bili ka ng ganyan. O, ganito mo, ganyan, ganyan. Diyan parang lahat ng utos sa'yo, magugas ka na ng plato. O, linisin mo yung ganito, linisin mo yung ganun. Pero nung nagkatrabaho ka, nagkaroon ka na ng pera, tapos ikaw na yung nagpo-provide, ikaw yung nagbibigay, di ba? Oh, kain na, anak, kain na. Yung ganun. Oh, anak, ikaw na rin ba yung ano? Ikaw na rin ba yung, yung ganun? Okay ka na ba? Ganito. Asikaso ka na. Nagets nyo? Kumaga parang may K ka na. Di ba? May K ka na. So ngayon, kung gusto mo mapasunod, lalo na kapag yung mga downlines mo, kabarkada mo, yung mga war market mo, ka-close mo talaga, di ba bardagulan kayo kapag wala sa IM Worldwide? Yung ganon, yung parang lokohan, di ba? Yung mga ganon, kapag wala sa IM Worldwide. Pagdating sa IM Worldwide, gusto mo mapasunod sila pero hindi mo mapasunod. Kasi nga, nasanay na sila na bardagulan kayo outside. No? So para mapasunod mo sila, gulatin mo sila. Ano no? Anong usong-uso yan ngayon, yung gulatan. 'Di ba? Gulatin mo sila, 'di ba? O gulatin mo sila, taray nito may sports car na to. Ay, taray nito ano na promote na. Ay, taray nito may ganito na, may ganyan na. Yung ganun. Hmm. Ano yun? Automatic yun. Kapag mayroon kang resulta, promise. Si Mentor Kat, when it comes to personality, alam namin na ano kami, mas may edge kami when it comes to personality. Kasi people person eh. 'Di ba? Ano mo 'yun, pag binakasama mo sa isang room, 'di ba? Makakwentuhan mo ako, ay talagang kwentuhan tayo to the max. 'Di ba? Marami tayong pag-uusapan. Pag si Mentor Kat yung kasama mo sa isang room, kapag hindi mo siya kinausap, hindi ka rin niya kakausapin. Kasi mahihain. 'Di ba? So dun sa personality na aspect, alam ko na mas may edge ako kay Mentor Kat. Pero when it comes to resulta, ang layo-layo ni Mentor Kat sa akin. Kaya susunod at susunod ako kay Mentor Kat. Kasi gusto ko yung resulta na meron siya. 'Di ba? Kaya magkaroon ka ng resulta para mapasunod mo yung mga acne na yan. I hope nasagot ko po yung tanong. Thank you so much po. Yun. So, breakdown tayo, guys. So, first, kailangan focus tayo sa willing na downlines. And second po, bago tayo mag-correct ng attitude, kailangan correct na yung attitude natin. And para magkaroon ng resulta ang ating downline, kailangan magpakita rin tayo ng resulta. Yan, from Mentor JC App. So, another one po, tawag ako na sino pong gusto magtanong? Isa pa po, last na. Ayan, okay lang po ba, Mentor JC? Isa pa po. Ayan. So, ano na lang po tayo, kindly unmute na lang po sa gustong magtanong. Countdown ako. 5, 4, 3,
2. 1. Wala nang gusto magtanong? Nasagot na lahat. Ayan. Maraming salamat po, Mentor JC Yap. So, meron po kaming munting handog sa inyo. So, Mentor Edward Lasdakan. Yan. This certificate of appreciation po. Yan. This certificate is presented for Mentor JC Yap, sharing his valuable wisdom, success story, and for being our guest speaker and in Conquerors given this August 31, 2023 by Mentor Naomi and Mark Manalansan, ang aming founders of Conquerors. Yan po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Yan. And before po tayo mag-end, yan, mag-ano na po tayo, closing prayer po tayo. So tawag po ako ng willing na mag-close, mag-pray po. Ayan, okay lang po ba kay Mentor Luz Roslyn? Ayan, closing po tayo ng prayer po, Ate Mens. Amazing morning, everyone. Morning po. Okay, let's bow our head. Father in heaven, thank you, Lord, for this wonderful evening. And thank you, Lord, for all the wisdom and knowledge that you have given to us. And thank you for our good speaker, that you anointed him for how to speak. And thank you, Lord, that the knowledge that he imparted us, Father God, that we will apply this. And Father God, thank you, Lord Jesus, na ikaw, Father God, ang mag-guide sa aming lahat, sa aming business, Lord, na we learn, we apply. And Father God, thank you that you are with us every time we go, as we depart from our meeting, Father God. And thank you, Lord, for everything, Father God, that you give us guidance. You give us the knowledge on how to present our business. And thank you, Lord, for everything happened. There is a purpose. And thank you, Lord, that every one of us here, you send us into this business, I Am Worldwide, because you have a promise. You have a promise as Father God, that you so we can help more people. And Father God, we pray that we'll just keep sharing about this business. We just keep helping people, so every one of us will do the same, Father God. Every one of us will benefit. And thank you, Lord, that we glorify your holy name, Father God, and we give you all the glory, praises, and honor, because you deserve all of the praises, Father God. Wala kaming, Lord, we are nothing without you, Father God. You are the owner of our lives, and you are the richest of all. That's why, Father God, we thank you that you give us these blessings, Father God. And thank you, all of God's people will say, Amen. Amen. Thank you, Ate Mens Rosalie, Ate Luz. Ayan po. So, pwede na po tayong mag-unmute. Ayan, magpasalamat tayo kay Mentor JC Yap. And wala po munang aalis po after magpasalamat. Salamat po, Ms. Yap. Thank you very Thank much. you. so much for Thank Mentor you, JC. Mentor Thank you, Mentor JC. So much. Thank you, Mentor JC. Linda. I learned so much Thank you, Mentor today. JC. Thank you, Mentor JC. Mentor JC. Thank you. Ingat po lahat. Thank you so much po. Thank you. Ayan, wala pong lalabas. Meron po tayong meron pong nagsa-celebrate ng birthday today. So, pwede po natin siyang kantahan. Ayan, happy birthday kay Mentor Mary Grace. Mentor Grace. Happy birthday. Happy birthday, Mentor Mary Grace. Happy birthday. Happy birthday po. Happy Happy birthday birthday. to Happy you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Ayan, happy birthday, Mentor Mary Grace. Birthday Ayan. po. Happy birthday, Mentor Mary Grace. Ayan, salamat po. Salamat sa mga nag-participate. God bless God everyone. bless.